Mahigit 2,000 benepisyaryo ang nakinabang sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and their families na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Cordillera. Yan ang ulat ni Janice Dennis. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Mahigit 2,000 farmers and fisher folks ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and their families na may kabuoang halaga na mahigit 271 million pesos. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang iba pang interventions tulad ng agri-machinery and equipment, motorized boats at iba pang inaasahang makakatulong para mapataas ang produksyon at kita ng ating mga kababayan. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni President Marcos ang patuloy na suporta sa mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ng tagtuyot. Nandito lang po ako at ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo sa lahat ng oras, anuman ang panahon, anuman ang problema, anuman ang pangangailangan ninyo. Kapit-bisig po natin tahakin ang daan tungo sa isang mas produktibo at masaganang bukas. Ipinangako rin ng Pangulo na hindi maiiwan ang Apayao at buong Cordillera sa pag-unlad ng Pilipinas. Inisa-isa rin niya ang mga priority projects sa Apayao tulad ng dam projects, farm-to-market road at ang Apayao Sports Complex. Pinapaabot namin na tulong sa serbisyo. Sinusuguro po natin na hindi maiiwanan ang Apayao at buong CAR sa ating mithiin na sama-samang pag-unlad. Meron na tayong ilang priority project na isinasagawa ngayon dito sa inyong rehiyon. Ang ilan dito ay nasimula na gaya ng Marimay Earthfield Dam at Pidig-Karasi Kalanasan Road na inaasahan nating matatapos na sa susunod na taon. Nagsimula pa yung kalsadang yan, yung mga ama natin. Ngayon lang natin matatapos. Gaano katagal. Si Ego Bellas, naalala ko matagal na, governor din ako noon Matagal namin pinag-uusapan ito. Sana mabuo natin, sana mabuo natin. Ngayon nga, mabubuo na natin. Mga minamahal kong kababayan, asahan po ninyo na hindi tumitigil ang inyong pamahala upang ipapatupad ang ating mga proyekto at programa na magsusulong ng mas maganda na buhay para sa ating magsasaka at mangingisda. Kung hindi ng lahat ng mga mamamayan at ng Apayao at buong Cordillera. At tanging hiling ko lamang ay magtulungan at magkaisa po tayo upang makamit natin ang ating magandang hangarin para sa isa't isa. Nagpasalamat naman si Apayao Governor Bulot Jr. sa tulong na ipinagkaloob ng Pangulo sa lahat ng mga residente sa Apayao. Anya, ramdam nila ang suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan ng peace-loving people ng Apayao na nagkakaisang Cordillera at ng mga makakatanggap ng benepisyo mula sa inyong mahabaging tulong pinansyal, ipinababatid namin ang aming lubos na pasasalamat sa suportang ito. Ang pagbisita ng ating Pangulo at mga gabinete o sekretaris ay nagpapakita ng kahalagaan at suporta ng ating pamahalaan sa bawat sulok ng ating bansa. Ito'y patunay na ang Apayao na matatagpuan sa pinakasilangan ng ating bansa ay bahagi rin ng pangkahalatang layunin na pag-unlad at pag-asenso para sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga masisipag na magsasaka at mga dedikadong mangingisda. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para ipakita natin ang lakas at pagkakaisa ng mga Apayao at saka mga taga-Cordillera. Ang ating mga magsasaka, mangingisda at ating mga pamilya sa siyang puso at kaluluwa
ng ating lalawigan ay nararapat na pagkakakilala at suporta mula sa pinakamataas na antas ng ating pamahalaan. Sa pagpapatupad ng programang ito ay para sa mga magsasaka at mangingisda, ipinapakita natin ang ating pagkilala sa mga mahalagang papel ng sektor na ito sa ating ekonomiya at seguridad sa pagkain. Alam natin na ang mga magsasaka at mangingisda ang tunay na bayani ng ating lipunan. Nag-abot din ng tulong ang ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DOLE na nagkaloob ng livelihood assistance na nagkakahalaga ng mahigit 7.5 million pesos at tupad assistance na mahigit 28.3 million pesos sa mahigit 4,000 families. Ang TESDA naman, nagbigay din ng toolkits na nagkakahalaga ng 104,000 pesos, training support fund allowances na nagkakahalaga ng 188,000 pesos, sa 90 scholars at mahigit 1.6 million pesos sa 4 na TVI institutions. May mga binigay rin ng DILG na certification sa iba't ibang munisipyo na nakatanggap ng financial assistance to local government units, support to barangay development program, ang support to participatory budgeting na nagkakahalaga ng 207 million pesos. Itinurn over rin ng National Irrigation Administration ang 13 irrigation projects, kung saan 4 na irrigation projects ang matatanggap ng probinsya ng Apayao. Isa si Roman Alawag sa mga naapektuhan ng El Nino at nakatanggap ng tulong. Anya, mahigit 40,000 pesos ang halaga na napinsala sa kanyang palay. Kaya naman, laking tulong umano ito sa kanya. Maraming salamat po, ma'am, at malaking tulong sa aming pamilya, ma'am. Ang fisher folk naman na ito, lubos na naapektuhan ng kanyang pangisdaan dahil sa El Nino. Ang palaisdaan namin nung nagsobra yung tag-init na drought, ma'am. Kaya naapektuhan din yung palaisdaan namin. Nagpapasalamat ako, ma'am, sa tulong na ibinigay ng ating presidente. Sa Cordillera, aabot sa mahigit 28,000 na magsasaka at mangingisda ang apektado ng tagtuyot. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.